sa editing. Hindi mo ba makakaulit ko? Ng iyong mata, di pa rin naman mag-iiba. Nabalutan ng puot ang puso mo. Tila malilit ka. Dahil sa mga letra at bilang, naiisip ko, hindi ba ako sapat? Lahat ng nakikita nila sa akin, sinusukat lang sa kung anong nakasulat sa papel. Oh, ba't nandito ka pa? Kumusta? Tandaan ko itong sasabihin ko ah. May kanya-kanya tayong kahinaan at kalakasan. Kaya huwag kang panghinaan ng loob at huwag mo ikumpara ang sarili mo sa iba. Okay? Sige, una na ako. Ikaw na bahala dito ah. Matagal bago ako natutunan yan. Hindi ko siya natutunan sa libro, kundi sa mga sandaling bigla na lang dumarating. Okay, students, so magkakaroon tayo ng group activity. Kaya naman, ito ang mga listahan ng mga magkakasama. So, Group 1, Ian, Darlene, and Kagoy. Group 2 is Rosalinda and Sherwin. Bakit siya kasama? Di ba laging bagsak? Tara na nga, baka sabi magaling sa editing. Pero habang tumatagal, napansin ko, hindi lang mga papel at marka ang nagsusukat ng halaga ko. May mga bagay na mas malalim, mga kwentong hindi nakasulat. Grabe, nagawagan yung promotion ko ngayong taon. Dati na. Oh, Oo, mas may. Save mo yan. kaya talaga. Ikaw naman, Ian, nandiyan ka pa rin ba sa hindi sapat? Yan talaga, minsan. Pero, nare-realize ko, paano hindi mo yung gusto ko ko. Hindi ako naging understood rin naman. Pero hindi ko sabihin. Wala na akong
Paano po kung wala po akong mapakita na tayo? Siguro naman bakit ako sa mukha. Hindi mo kailangan ng papel ko ito. Doon ka basta. Wala akong dating honors. Dito ko lang din yung credentials. Paano yan? Opo. Pero dahil doon, natutuwa ko rin yung check-up at magkaroon ng makikito. Yung mga kwento ko, sila ang mo sa kung sino ako ngayon. Anak, parang pagmada ka ata ah. Wala akong kahit. Ano lang ang sila. Basta na, ang buhay, hindi kailangan may perfect na marka. Pero ang kwento mo, yan ang magbibigay ng halaga sa'yo. Ako, Nay. Uy, Ian! Ikaw pala yan? Uy, ito pala yan. Kala ko noon, hindi mo alam gagawin sa buhay. Ngayon, parang mas maayos ko pa nga. Hindi naman sa mas maayos, pero mas buo. Minsan, nakakalimot ako sa lahat. Dahil meron akong mga kaibigan na gaya nila. Habang tumatagal, naiintindihan ko na. Akala ko noon, ang sukatan ng halaga ay grades o titulo. Pero unti-unti ko natutunan na bawat araw ng pagbangon, pagsubok at pagtulong, mas matimbang pa pala kaysa sa kahit anong medalya. Sa diyang nanginginig na lang mga kamay na sabik sa piling mo. Ang iyong matang walang mintis sa pagtigil ng aking mundo. Grabe ba na dati? Daming naniniwala sa akin. Nakakatawa na pinaalala ko lang. Uy, ano balita sa inyo? Balita ko nag-resign ka daw sa work Tracy. Oo medyo hindi ko kinakaya. Tsaka ang bigat ng work dun. Ganun ba? Ikaw Ian, hindi ka pa rin ba sa work mo? Oo, tol. Another promotion nga na naman eh. Ayos yan tol. Buti nga kayo, nakaranas ng maayos na work eh. Ako wala pa rin. Sige, sige. Oh anak, ba't gising ka pa?
Nay, wala lang po. Nay, pasensya na ah. Kung hanggang ngayon, wala pa rin akong nararating sa buhay. Anak, okay lang yan. Di ba lagi kong sinasabi sa'yo na ang buhay ay hindi laging perfect. Dapat hanggat sa magkapamilya ka or ma-achieve mo yung goal mo, lagi mong tatandaan yung advice ko sa'yo. Opo, Nay. Swerte ko naman, Nay. Ikaw naging nanay ko. Wala man akong ama, pero ramdam ko na meron. Kasi meron akong ikaw. Natuto ako palagi na bumangon. Tanggapin kung ano ang kaya kong gawin. Basta anak, lagi mong tatandaan, proud si nanay sa'yo palagi. Grabe. Ang daming nangyari sa akin dito. Ang daming judgments. Ang daming hindi naniniwala. Pero, nakayanan ko pa rin pala. Tama nga si nanay. Na ang buhay hindi palaging perfect. Kundi nasa pagpupursige mo para sa iyong kinabukasan. Uy, nandun ka na pala. Oh, ano pala maging work ko? Magulat ka naman, Bes. So, ang magiging work mo pala dito is baka maging maintenance ka kasi nangangailangan sila. Maintenance? Ano maintenance? Maintenance, yung mga taga-ayos dito, taga-check ng electricity, kuryente, ganyan. Pero baka hindi lang ganun yung maging possible na work mo dito. Baka matututusan ka rin nila na magtapon ng basura, mag-check, or pag last hour na lang ng school. Ganyan. Ano, kalag ka? Gee, wala. Oh, Hindi mo ba makakausap ka sa iyo? ano naman? Wala, kasi tingin ko parang hindi na siya makakabay sa akin. Uy, huwag ka naman ganyan. Bakit naman ginadulugin ko ka natin? Hindi naman sa ganun. Kasi gusto ko rin naman na magkakabantay tayo gano'n. Alam mo, siya, kahit ganito. Kasi sinatry niya yung best niya. Tsaka kahit hindi siya nakakasabay sa atin, alam mo naman si Ian, sobrang discarded lang sa buhay. Nakala mo, never mind. Yayain na lang natin siya mamaya pag nakita natin siya. Wala na. Uy, basta yung work na i-invent ko sa'yo. Okay naman. Congrats. Kahit pa paano ako mausad-usad tayo. Okay. Tapos hindi doon, kaya yung lazy. Kasi, wala pa mga bata tayo. Kaya tayo rin tutulog. Uy! Saan yan? Yan doon. Ayun eh. Si Ian. Si Ian. Hindi na pala kayo, class. Okay, class, take your seat. Bira. Wala ko tuloy na teacher na ako. Kahit walang license at credentials. Pag-ibig lang pala. Iniwan ka na ng eroplano. Okay lang baby, huwag kang magbago. Dito ka lang, humimbing sa aking piling antukin.
Aray ko. Pwede na yan, Dre. Magagawa, mahalin mo na lang ako ng sobra-sobra para patas naman tayo. Di